Sa panahon ng Kapaskuhan, maraming Pilipino ang lumalapit sa Diyos at nagdarasal ng himala para sa kanilang mga buhay. Sa Bacnar, San Carlos City, Pangasinan, isang parokya ang patuloy na dinadagsa ng mga deboto dahil sa mga naiulat na milagro. Itong si Padre Pio, 1968, namatay lang siya. So ibig sabihin, baka yung mga magulang ninyo o yung mga lolo't lola ninyo, panahon nila yan. Si Padre Pio nakilala sapagkat una, siya ay paring banal. Kalawa, nakilala siya bilang kaisa-isahang pari na Katoliko na nagkaroon ng sugat sa kanyang mga kamay, sugat sa kanyang paa, sugat sa kanyang balikat, katulad ng sugat ni Kristo na walang ibang pari na meron noon. At tiniis niya yun sa loob ng 50 taon. Pero alam mo maganda doon nung mamatay siya, lahat yun nawala. At siguro, dahil hindi niya pinahindian ng Diyos doon sa mga pasakit nung siya'y buhay, ngayon, naririnig ng Diyos yung mga panalangin natin na pinapadaan natin sa Kanya. Kaya si Padre Pio is a miracle worker. Maraming mga panalangin ang nasagot sa Kanya dahil mabuti siyang kaibigan natin dito sa lupa. Kalawa, dahil kaibigan siya ng Diyos, madali nating madala sa puso ng Diyos yung mga panalangin natin. Ang Padre Pio Church ay itinatag upang maging sentro ng pananampalataya sa nasabing barangay. Ito ay naging isang patunay ng pag-asa dahil naipatayo ang simbahan noong panahon ng pandemya. Ngunit higit pa sa pagiging simbahan, ito rin ay kinilala dahil sa mga kwento ng milagro mula sa mga debotong nananampalataya. Tuwing ika-23 ng buwan, nagsasagawa ang simbahang ito ng healing mass kung saan libo-libong tao ang dumarayo. Isa si Emilita de los Santos sa mga debotong naniniwala sa milagro ng simbahan. Ayon sa kanya, dahil sa kanyang karanasan sa healing mass, ay natupad ang kanyang matagal ng pinagdarasal. 4.5 years po kaming hindi pa nagkakaanak. Tapos bigla pong dating neto si Padre Pio na gumawa po sila ng ng church po namin. Tapos every 23rd of the month po is meron pong meron po kasing healing mass. Doon po sa pagdadasal na meron po yung langis, pinapahid po nila sa amin dito, nilalagay ko po sa tiyan ko. Tapos pinagdarasal ko po na magkaroon na po ako ng baby. Mga ilang months lang po is nagkabunga na po siya. Tulad ni Emilita, si Emily Vinluan ay isa rin sa mga debotong may natatanging kwento ng himala. Ayon sa kanya, ang simbahan ay naging daan upang magbago ang kanyang buhay. Yung iba, kahit ang daming pera, kung talagang hindi sila nag-aano sa Panginoon, walang magagawang pera. Pero pag kahit na tuwan, wala kang pera, kung talagang iaalay mo yung puso mo sa pagdarasal, yun, talagang gagaling ka sa lahat ng sakit mo. Ayoko nang balikan kasi matagal na sinasabi ni Father sa akin, sabi ko, Father, ayoko nang balikan. Kasi talaga, iba yun yung pumasok ka sa butas ng karayom na hindi ka makapasok doon. Hindi papasok yung sinulid ba? Ganun yung naging sakit mo. Kaya sabi ko, Diyos, kayo nang bahala sa akin. Hindi ako natatakot na sumama sa inyo, pero bigyan niyo ako ng chance para sa mga anak ko, asawa ko, mga apo ko. Kaya yun, lagi na ako nandito. Patuloy na naniniwala ang mga deboto na sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, matutupad ang kanilang kahilingan. Sa simbahan ng Padre Pio, ang himala ay hindi lamang isang kwento, ngunit isang patunay na matatag na pananampalataya. Jocelyn Castaño, Balita, Solid North.